Ano bang inyong naobserbahan sa mga nangyayari? Especially dito sa kampanya, kasi kampanya na po eh. Mahigit na isang buwang kumakampanya na or mag-iisang buwan na ang kampanya. Ating mga national candidate, party list at mga senador ng administration, senador ng oposisyon, senador ng Duterte. Kasi ang totoong oposisyon naman ay yung Liberal Party, di ba? Piklawan-dilawan. Pero ang napansin ko, ito, yung piklawan-dilawan na mga kandidato, hindi sila bumabanat sa administrasyon. Walang mga personal na issue sila sa administrasyon. Lalo na po at si Leni Robredo tumaya na. Sumasali na at sinasamahan nila ang kandidato nila. Okay? At sa napapansin ko nga po, mas maraming tao kapag si Leni Robredo, dating Vice President, ay nagpunta sa rally ng Liberal Party kumpara sa crowd or tao ng mga Duterte. Yan po yung aking sariling opinion at observation. Ayaw ko na ipakita kasi ayaw ko nang maging bahagi pa tayo ng promotion nila. Alam nyo, politika ngayon good or bad, mananatiling publicity. Kaya lang binibigyan natin ng analysis at opinion kasi yan naman ay ating obligasyon para maiparating ko sa inyong mamamayang Pilipino. Kayo ba nakikita rin nyo yun? Pag si Leni Robredo nag-rally para ikampanya ang kanyang mga kandidato, mas maraming tao. Ibig sabihin, may dating pa, malakas pa sa tao si Leni Robredo. Kumpara dun sa grupo ng mga Duterte. Nakikita ba ninyo ang crowd? Hindi naman natin kasi pwede nang mapaniwalaan. Hindi natin alam kung ano yung totoo ng picture at video nilalabas ng mga DDS vlogger kapag nagrarally ang kanilang grupo. Kasi nga, sila yung madalas gumagawa ng fake video, fake picture. Pati yung mga crowd sa mga concert, crowd noong 2016 na mga rally, ini-edit nila at yun ang pinapalabas nila kapag ka nagrarally ang ang kandidato ng Duterte team. Kaya mahirap paniwalaan. Yun pong Liberal Party, kampo ni Leni Robredo at kampo ni Pangulong Marcos at mga kandidato ng administrasyon, walang ini-edit na crowd, venue, kung ano man. Kung ano talaga yung mga taong nandoon sa rally, lalo na pag nandoon si Pangulong Marcos, yun talaga yun. Punuan talaga. Yun pong kampanya ng Team Duterte, ultimong basketball court, hindi pa nga nila mapuno eh. Pero yung kampo ng ni Pangulong Marcos, dahil nandiyan si Pangulong Marcos, punong-puno. Kahit yung mga rally ni Leni Robredo, kung saan siya nagpupunta, marami rin tao. Ibig sabihin, ang mga butante at mga tao, mas naniniwala sa administrasyon ni Pangulong Marcos kaysa kay Leni Robredo sa kanyang mga kandidato kumpara dun sa Duterte team. Yan ay aking personal na analysis at opinion. Kayo, ano ba ang inyong tingin? Ang ibig sabihin nito, sawa na ang mga tao sa mga style ng paninira, style ng fake news, style ng destabilization ng galawan, ng sobrang mamersonal, magmura, manlait sa ating administrasyon, sa ating Pangulo at sa ating mga mamamayan. Especially ang mga supporters. Kasi pati po Marcos loyalists, Marcos supporters, binabanata ng mga troll nang identify sa mga anti-Marcos. Ganon eh. Wala naman pong troll ang kampo ni Leni Robredo para siraan at banatan ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Sila nakatingin sa isyu. Ano ang problema ng bansa? Iyon ang kanilang pinag-uusapan sa mga rally. Ano ang solusyon sa mga nangyayari sa ating bayan? Wala silang personal na batikos, wala silang panlalait kay Pangulong Marcos. Katunayan, sinusuportahan pa nila ang mga foreign policy tungkol sa West Philippine Sea, policy tungkol sa ekonomiya, policy tungkol sa internal, external security, policy sa food security at iba pa. Yan ang gusto ng Liberal Party na ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Kaya pag si Pangulong Marcos, team ni Pangulong Marcos, team ni Leni Robredo,
ng Liberal Party ang nagsalita sa mga rally, isyung pambayad ang topic dito. Pero pag natinig nyo yung Duterte team na mga kandidato, puro panlalait, paninira. Actually, nagsusulutan na sila. Napansin nyo? Hindi na ho sila, makakaunti na nga sila. Hindi nga sila nakabuo ng 12 candidate. Nagkakahiwa-hiwalay pa sila sa kampanya. Si Senador Bongo, parang iba yung galaw eh. Kasi si Senador Bongo, pasok sa top 10, pasok sa kandidato. Parang hindi siya gaano sumasama dun sa mga alam niya alanganin or tagilid o talo o hindi talaga makakalusot. Nagkakanya-kanya sila. Akin lang ho yan na observation. Siyempre, maraming magagalit, pero I don't care kung magalit kayo. Kanya-kanya tayo ng observation. Hindi ako magiging bahagi ng propaganda ng mga mapanlait, mapagmura at ay iba pang mga galaw. Kasi dapat ang tinatalakay ng kandidato ano ang solusyon sa problema ng bansa. Ano ang inyong kakayanan, ano ang inyong magagawa, ano ang dapat niyong gawin para sa bayan. Yan ang mahalaga. Pero pag ang dala-dala ng kandidato ay puro paninira, puro pagyayabang, puro panlalait, pambabastos sa gobyerno. Pag binastos mo ang ating Pangulo, binabastos nyo ang 31.5 milyong bumoto sa kanya. Binabastos nyo ang mga mamamayang nagmamahal sa ating gobyerno. Pag binastos ang ating Pangulo, kaya nawawala yung inyong mga supporters, followers. Iyan ang totoo. Pero hindi nyo tatanggapin. Di bahala kayo. Umasa kayo sa inyong tagapagtanggol ng mga vloggers at mga troll. Tingnan natin sa eleksyon. Kasi ngayon, nagme-make na naman sila. Pinapalabas na nila na sila ay malakas. Sila ay mananalo. Kinukondisyon nila ang mga tao na silang mananalo at pag sila natalo sa eleksyon, sasabihin dinaya. Yan ho, ang pagkondisyon ng iba. Lahat ng kandidato sinasabi malakas sila, malakas, mananalo, mananalo. Pero pag natalo, sasabihin dinaya sila. Lumang tugtugin yan. Bagong Pilipinas na ngayon. Kung ano ang ibinoto ng tao, computerized election ngayon, tinitiyak ng COMELEC ni Chairman George Garcia. Kung sino ang iboboto ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad, yun ang kung sino nakakarami ang boto, siya nakakarami ang suporta, yun ang mananalo. Walang dayaan, walang magic, walang kung ano. Kaya yung sinasabi ng mga politiko at ng political party na silang malakas, pag-condition lang yun sa isipan ng tao. Sinasabi nila malakas sila. At inuulit ko, pag natalo sila, kung talagang talo sila, papalabasin dinaya. Yan ho ang magiging galaw. Eh paano naman kayo mananalo kung wala kayong plataforma? Kung wala kayong programa? Ang inyong daladala ay paninira lang. Ay paano kayo boboto? Yung merong plataformang pang-national, may paninindigan sa West Philippine Sea, may paninindigan para sa kabutihan ng bansa at ng mga mayang Pilipino, yan ang dapat manalo. Yung mga nagdadrama, umaarte, nagpapapogi, nagpapaganda, ng bobola, lumang tugtugin yan. Hindi yan mananalo. Tandaan nyo, kahit artista ka pa, kahit gaano ka kasikat, yung performance ni Robin Padilla sa Senado, isa yan sa pagbabasihan ng mga botante kung karapat-dapat ba yung mga ibang senador na kandidato. Mataas ang quality dapat. Mataas ang kaalaman. Pang-national, pang-international, ang kailangan nating personalidad para maging senador. Hindi yung sabi nga ng Pangulo, nagdala ng suka, kandidato na. Sino ba ang sukang kandidato? Bahala kayo. Please like and share ng video.